madaling sumikat sa loob ng internet. Isang viral video o isang trending post lamang at pwede ka nang magkaroon ng milyon-milyong followers na handa kang suportahan. Pero minsan, habang dumadami ang audience ng isang content creator, tiyak na lumalalim din ang mga sikreto na pilit nilang tinatago. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang mga TikTok content creators na inakusahan bilang mga predators ng sarili nilang mga audience. Simulan natin ito kay Earl Ephraim Carter. Si Earl Ephraim Carter ay isang content creator na sumikat sa TikTok at Facebook dahil sa humor nito na kinaaaliwan ng maraming mga Pilipino. Pwede ka bang banat? Pwedeng bumanat? Pwede. Tingin mo ano mas bagay sa ice cream? Ewan ko. Ha? Eh di manok. Uy! Ah, Gagi. sayang. Teka ate. Pasit ka to. At dahil nga maraming mga tao ang naaaliw sa mga content na ginagawa nito, itong nagbigay sa kanya ng daan para sumikat at makilala ng mga tao, gaining around 166,000 followers sa Facebook and almost 100,000 followers sa TikTok. Pero dahil sa mga allegations dati, gumawa na lamang ito ng panibagong account na mayroong 30,000 followers. Kung titingnan natin ang comments ng kanyang mga TikTok videos at mga content nito sa Facebook, tiyak na wala ka talaga makikitang pambabash. Isa na din siguro sa mga dahilan ay dahil kinalimutan na nila ang pangyayaring ito. Pero okay lang ba nakalimutan ng mga tao ang mga malalaswang pinaggagawa ni Earl sa internet dahil lamang nakakatawa ang mga content nito? O baka hindi lamang talaga nila kilala ang tunay na katangian ng taong ito? Noong July 15, 2022, nag-upload ng isang post ang isang Facebook user na nagngangalang Aki Yoshi with a caption na, "It seems like hindi ka nakinig sa messages ko in private. Again, it's not only about the age gap. Ilang beses ko na in-explain sa iyo why it's considered morally incorrect because you only know how to say the same things. Ikaw nag-decide mag-pursue ng 16-year-old when you were 22 years old. Ikaw nag-decide na hindi tumigil kahit nakailang saway na nanggagaling sa friends mo. It took me 4 months of tolerating your behavior. I didn't want matters to be taken publicly kaya kinausap ulit kita privately. Pero you never seem to acknowledge that you're in the wrong and will just go back to what you were doing kapag natahimik na ang situation. You know, I can't keep my mouth shut regarding such a serious matter anymore, Earl. Ayoko na magstay neutral." Sa panahong ito, 22 years old na si Earl at ang pinupurso nito na babae ay 16 pa lamang. At kahit na pinagsasabihan daw ito ng kanyang mga kaibigan, tila'y pinipilit pa din daw niya ito. He even stated in his own words na hindi daw niya ito kayang iwan dahil mahal daw niya ito. At kahit na pinapaliwanag sa kanya na hindi ito excuse at nasa batas ito, pinagpipilitan pa rin ni Earl ang kanyang gusto, stating na, "Unless her parents file a case against me, right? Her parents even know at pinagkikita kami." Ngunit kahit na nga nag-consent ang parents nito, gaya na lamang sa reply ni Aki, "It is indeed Base din sa conversation nila, mapapansin natin sa statement ni Aki na, "I really thought na nung sinabi mo na you avoided na yung other minors na you wouldn't be doing it again." Na hindi lamang ito ang kauna-unahang beses na pumatol ng minor si Earl dahil parang ilang beses na ito nangyari. The conversation also leaked na mayroon na palang mga intimate things na nangyari sa pagitan nilang dalawa, gaya ng pakikipaghalikan. And throughout the conversation, kahit na ano pa ang sasabihin ni Aki, pinagpipilitan pa rin ni Earl na tama daw ang kanyang ginagawa and even stated na, "Parang hawak niyo kaligayahan ko and nakaalalay buhay ko sa inyo." Dahil nga na-expose na ang pagiging groomer ni Earl, naglabas kagad ito ng isang apology post stating na, "I just want to address the issue that Aki has posted and I also want to make a public apology using my platform because I am a public figure. First of all, I admit
admit na may mga mistakes akong nagawa, such as may mga nakachat ako na kung sino-sino while I was still single and some of them were minors. And to add na I dated my ex-GF who is still 17. I admit na maling-mali ako sa desisyon ko na yon, lalo na I am now at the legal age. Kahit pa sabihin ko na consensual ang relationship namin ng ex ko, is mali pa rin yon. Again, I am sorry sa mga past na nakausap ko and to my ex-girlfriend dahil nadadamay ka. Please don't make the same mistakes as I did kasi it's lawfully and morally incorrect. Admitting na totoo ang mga allegations na binabato sa kanya. And with around 5,000 reactions, napilitan na lamang itong ilimit ang comment section para maiwasan ang mga bashers. Kinabukasan, nag-upload na naman ng follow-up post si Aki ng iba't ibang mga screenshots ng iba't ibang mga babae na nag-step forward dahil nabiktima din daw sila ni Earl, stating na, I am so disappointed at how many people approached me telling me their stories about Earl's behavior towards them when they were just minors. Sobrang dami mo pala na biktima, Earl. And you still think you're innocent? Pambihira. You made advances to 9 minors and an adult noon pa lang. All this time, you were aware naman pala. Grabe ka, wala na ako may bibigay na remorse for you. Magugulat na lang talaga ako pag may mga magiging konsentidor pa tong predator na to. With Earl stating na you must be 15 or 16 and agreeing na okay lang daw sa kanya ito. A conversation of someone calling him out and him just replying na I love kids. Isang screenshot ng panliligaw nito sa 17-year-old at ang napakabalahurang screenshot sa pagitan nila ng isang minor habang pinipilit nitong ipa-cosplay si Velma mula sa Scooby-Doo. At kahit na umaayaw na ito dahil hindi pa daw siya tinatamaan ng puberty, ang reply lamang ni Earl dito ay so what? P-word. Tapos ganto ay ganto. Earl then uploaded another post stating na anything I put is always wrong. Binlock pa ako mag-comment. Ayaw iparinig na nararamdaman ko and side ko. One-sided. Okay, chase for the clout. Hindi na nga nagkaroon ng pagkakataon si Earl para i-explain ang kanyang sarili. Kaya puti na lamang at magaling sa mga explanation si Dale Lagramada dahil mukhang joke lamang ang lahat para sa dalawang ito. Si Dale Lagramada ay isang TikToker na sumikat dahil sa mga jokes nito. Isang corny na joke na kahit gets na kaagad ng mga tao, kailangan pa rin niya itong ipaliwanag para lang matawa ang mga manonood. Anong tawag sa medyas na katamtaman lang ang ikse? E di, medyo. Medyo ako. Anong tawag sa kartin ng katawan na hindi na nanalo at hindi natatalo? E di, liver. Kasi it's a tie. Sa umpisa, marami namang mga tao ang naaaliw sa jokes na pinapalabas nito, with his most viewed video gaining around 7.2 million views, 2.5 million views, and 2.3 million views. Sa buong taong 2025, sinakop ni Dale Lagramada ang bawat For You page ng mga Pilipino sa TikTok. At sa bawat pag-scroll mo ay lumalabas kaagad ang intro nito, stating na anong tawag sa at magtatapos sa explanation ng joke. Anong tawag sa manggang gusto ng comfort? Eddie, manggang hinag. Explanation ng joke. Kasi yung manggang hinag, ano siya, wordplay siya ng manggang hinog. Hinog. So yung hinag, kinomfort siya yung mangga. Joke ko sa di ko ka-humor. Yung explanation mo, need ng explanation. Bakit nakakatawa to? Sira na ba humor ko? Ang mga jokes na ito ang nagdala sa kanya mula 0 hanggang sa mahigit 80,000 followers sa TikTok. Sa Facebook naman, kahit na deactivated ng account nito, ay umabot pa rin naman sa 40,000 followers. Buti na nga lang, ay hindi pa ito gaano kasikat nang ma-expose ang mga pinaggagawa nito. Noong March 8, 2026, in-upload ng isang Facebook account na nagngangalang Janderi Fugazi ang isang post habang nakatag ang dalawa pang ibang account na nagngangalang Rosh at Jelly Wasabi with the caption na walang takedown dito, attaching screenshots ng conversation nilang dalawa, ngunit hindi mo na mahahanap ang original post dahil naka-takedown na ito. Nagsimula ang conversation nilang dalawa nang nag-message lamang bigla si Dale kay Rosh stating na ang risky nito i-share. At sa atin lang to ha, following this message with I just had a dream about you.
at now I'm honey. Habang hindi may paliwanag ang reaksyon ni Rosh at halatang halata na hindi ito komportable sa mga pinagsasabi ni Dale. At kahit sobrang halata na sa kanyang mga replies na hindi na ito komportable, pinagpipilitan pa rin talaga ni Dale ang lahat, stating na seryoso daw ito at gusto doon itong magpasend ng dudes. At habang sinasabihan ito ni Rosh na sa ibang babae na lamang daw humingi, pinagpipilitan pa rin talaga niya ito, stating na ayaw daw niya sa ibang babae. Exclusive lang daw ito sa kanya at bibigyan din daw niya ito ng nakakatawang content. And to finish it all off, tila ba'y bigla na lamang itong nag-transform at naging si Sabrina Carpenter at napakanta pa talaga ito ng Please, Please, Please. Dahil sa controversy na ito, ang dating sikat nito na trademark na explanation ng joke ay bigla na lamang binalik sa kanya ng kanyang mga manonood. Pre, ditor ka. Explanation ng joke, predator siya. Explanation ng joke, nag-wait dreams siya. Wait dreams, basang panaginip. So, nakaihi siya while napapanaginipan si Rosh. At ang kataga dati ni Dale na okay P, wag maging predator ay binabalikan din ng mga tao, stating na Dale, I hate predators, becomes a predator. Nag-upload naman nito ng apology post, stating na wala munang joke, gusto ko mag-sorry ulit Rosh sa ginawa ko recently. Kahit pinatawad mo na ako, hindi talaga tama ginawa ko and taliwas yun sa principles ko. I take full responsibility sa actions ko and ready akong harapin ang consequences. Sa mga nakakaalam at na-disappoint ko, sorry din, will not ask for forgiveness. Magta-time off muna ako para mag-reflect sa actions ko and ayusin ko sarili ko. I will be a better man moving forward. Dahil nga marami pa rin mga tao ang patuloy na bumabati ko sa kanya, naisipan pa talaga nitong ilapag ang kanyang apology post sa comment section, stating na nag-release na ako ng public apology last week pero isisend ko na lang ulit dito, attaching a picture ng kanyang apology story. Sa panahong ginagawa ko pa ang video ito, patuloy pa rin ang pag-upload ni Earl Ephraim ng mga content sa Facebook at TikTok na parang walang nangyari. Si Dale naman ay deactivated na ang Facebook account nito at hindi na din nag-upload ng mga video sa TikTok dahil ayon nga sa kanya, magta-time off muna ito para ayusin ang kanyang sarili.